So yan, luto na yung ulam natin. Tingnan natin. Oops, ayan. Ayos, yummy. Kain na tayo at samahan nyo ako. Adobong manok ulit ang ulam natin. So ito, nakabili na tayo. 1-3 na itlog at saka yung manok. So bili mo tayo ulit ng bigas sa tinatawag na ano dito na bakala o sari-sari store sa atin. So magbabayad na tayo. Yan yung kumaka ng bigas. Tinapay noodles. Tingnan natin kung magkano inabot. Tapos bumili tayo ng bigas. Jasmine. 5 kg. So 2 dinaruba to. Mahal din talaga ang expenses ko sa living dito. Inano ko lang, trinay ko lang na isulat yung expenses. Tapos i-hand tulad natin sa atin kung magkano ba yung differentiate sa atin. Ito siya. Mahal na rin ito ay gumastos ako ng dinar 400 kg. That will be equivalent of 1,680 pesos. Please support my channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Thank you! It's a good day everyone. Ito, day off pa rin natin at bibili tayo ng manok pang adobo, fresh chicken at saka bigas. So samahan nyo ako. At ito, medyo mainit na, masakit sa balat. Nandito pa lang ako kasi tagilid na dito. So ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait. Kumusta mo ng buhay niyo mga kababayan, mga OFW at mga kababayan ko sa Pilipinas? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. So let's go! Bili tayo ng ating maluluto. Dito ako namimili ng ng fresh chicken pag gusto ko kasi nga mas okay siya. Ayun, may nakuha ko 1 dinar 500. Tapos i-adobo ko na lang lahat. Tapos pag malamig na, ilalagay ko na lang sa chiller o refrigerator. Tapos pag gusto kong magulam, init ko na lang. Okay na, ayos na ayos. So makakatipid, diskarte lang. Kumusta naman kayo mga kababayan ko, mga OFW? Ano bang diskarte nyo pag bumibili kayo ng isang buong manok, linuluto nyo ba lahat tulad ko? Pa-comment below. So ito, nakabili na tayo 1-3 na itlog at saka yung manok. So bili mo tayo ulit ng bigas sa tinatawag na ano dito na bakala o sari-sari store sa atin kasi ipopos na rin yung bigas natin. Let's go at adubuhin na lang natin mamaya. So andito na tayo sa may tinatawag na bakala dito or sari-sari store sa atin. So let's go, samahan nyo ako. Bibili tayo dyan ng bigas at saka toyo soka. Ito yung tinatawag na bakala dito. Yan, bumili ako ng bigas tapos ricado na rin. Yan, sibuyas, bawang, andito rin yan. Hindi ko may video kasi maraming tao. So ito yung tinatawag na bakala. Parang sari-sari store din sa atin. So let's go po natin pang ricado at makawin na. So magbabayad na tayo. Yan yung kumaka ng bigas. Tinapay noodles. Tingnan natin kung magkano inabot. Mahal din ang dito ang expenses. Para may compare natin kung magkano yung difference sa Pilipinas. Mahal din ang dito, cost of living. Yeah, with the rice. 5 kg 400. See? 5 kg 400. Ito lang siya, oh. 5 kg. So, kukumpitin natin mamaya. Other 100, 200, 300, 400. 1, 2, 3, 4. So yan, 5 dinar 400 to. So let's go. Thank you brother. Okay. Thank you. So ito yung nabili nga natin. 5 kg 400. Kukumpitin natin mamaya. Isa-isayin natin. Mahal din talaga ang cost of living dito. So ito na yung pinamili natin. Worth of 5 dinar 400 kg. So mahal din talaga yung expenses talaga dito. Cost of living tinatawag nga nila. Yan. Pera pa yung pinamili natin kanina na bigas. Manok, sorry, yung isang buo. So let's go at makukuha natin mamaya. It's good day everyone. Ito dahil day pa rin natin at wala tayo magawa. Kailangan natin bumili ng abasto natin ulit. So bumili tayo ng bigas, itlog,
mga sari-sari, noodles, saging, gamit. Tsaka bumili tayo ng manok na pang-adobo natin. Mahal din ang ano dito, cost of living, kumbaga expenses. Bumili tayo ng manok, ito, 1.5 kilos live chicken kanina. Okay. So, ang presyo niya is 1 dinar 500 rin. So, equivalent na sa atin to 300 pesos kasi 200 na yung palitan niya. So, bumili din ako ng itlog, isang tray. Ito dito is 1 dinar 350 dahil wala siyang panok. Dinagdagan lang niya ng 3 piraso so 1.5 din. So, times mo sa 200 din is 300 pesos na rin. So, kapag i-divide mo sa 33 pieces sa isang tray kasi nagdagdag ng 3, almost ano rin eh. Kung sa atin is 9 pesos 9 cents ang isang piraso. Tapos bumili tayo ng bigas. Jasmine, 5 kg. So, 2 dinaruba to. So, kung i-times mo ulit palitan sa atin, 200 is 450 pesos na to sa atin. 5 kg, pag i-divide mo sa 5 is 90 pesos per kilo sa atin na to. Mahal din na. Tapos bumili tayo ng mga ginapay, saging, noodles, saka yung sahog natin sa pang-adobo natin sa manok, suka, tuyo, 2 pirasong noodles, pang-emergency kung ginataman ng luto, coffee mate, kasi wala nga ng coffee mate, saka sibuyas, 2 piraso. Kaya ito, so, here Diyos. So, yan lang. Mahal din talaga ang expenses ko sa living dito. So, sabayan ako, magluluto tayo. At, inano ko lang, trinay ko lang na isulat yung expenses. Tapos, iyan tulad natin sa atin kung magkano ba yung differentiate sa atin. Ito siya. Mahal na rin ito ay gumastos ako ng 8 dinar 400 kg. That will be equivalent to 1,680 pesos. So, samahan ako, magluluto tayo, adobuhin na lahat ito. Pang-milisan kasi yung tinatabla ako magluto eh. Kaya madali lang. Ilagay mo lang yung rekado, pakuluan mo, patuyan mo konti, katalo na para sa atin. So, ito yung nabili natin. Cost of 8 dinar 400 again, and equivalent to peso, times sa 200 pesos, that will be 1,680 pesos. So ito, let's go, samahan niyo ako at magluluto tayo.
So, dito na guys, sumok na lang. Silipin natin. Yan. Yan. So, medyo naparami yung sabaw. Patuloy lang natin konti. Tapos, pwede na tayo kumain. Hindi ko na, niluluto na yun. Yan yung laging niluluto, adobo. Yun kasi yung pinakamatay sa akin. So, yan. Luto na yung ulam natin. Tingnan natin. Oops! Ayan. Ayos, yummy. Kain na tayo. At samahan nyo ako. Adobong manok ulit ang ulam natin. So, ayun guys. Tapos na tayo magluto at halika't kain na tayo. Kasi, ano na rin, time check. 12:15 na ng tanghali. So, halika. Ito na yung ginuto natin. Adobo. At saka to. Marami. Pangat-pangat na lang ulit yan. Tapos, konting kanin. Dito na ako sa, sa aking partition kumakain kasi nga, yung kusina is common naman sa amin yun. Kasi marami naman kami dito. Baka may gagamit. At pali may lamesa naman dun kaso pinipili ko na lang dito. Para din naman may storbo yung mga gagamit kung may gagamit. So, napakalungkot. Kumain mag-isa. So, halina kayo at kakain na tayo. Ito na yung ulam natin, adobo. Ito lang sabi ko, napakalungkot. Kumain mag-isa. So nga lang, kailangan pa natin magtiyaga. Talaga niyang buhay, OFW. Minsan, iniisip siguro ng iba sa atin na madali ang maging isang OFW. Oo, merong advantage at disadvantage. Marami. Pero kailangan mo talagang magsakripisyo, malakas ang iyong loob. Kaya naman pagsubok, kailangan labanan mo. Hindi biro. Ngayon tulad sa layo kong sinasabi, pagkasama mo ang iyong pamilya, maswerte ka. Kasi nga hindi mo na sila kailangan ma-miss pa. Araw-araw, kasama mo sila. Pero yung tulad ko, mula sa pamilya, kailangan mag-peace talaga. Sakripisyo. Kaya para sa akin, ang isang OFW ay hindi hero. Hindi lamang hero. Ang OFW para sa akin ay isang napakalaking sakripisyo. So, paano guys? Kain muna ako. At, again, ako pala si Ronnie. Kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait. Ginagawa ko lang itong vlogs kasi nga ang patanggal homesick katulad ngayon day off ko at saka kahapon 2 araw kasi naging day off ko kasi may extra pending ako day off. So napakalungkot kung wala kang pastime, wala kang gagawin, talagang masisiraan ka ng bait eh. Kaya ito ginagawa ko rin na mag-video sa libangan. Pero pag uwi natin sa Pilipinas in the future, siguro mas marami tayong mga pwedeng i-vlog doon. Sana pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At paki-hit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. So paano? Kain muna ako. Samahan nyo ako. Adobo. Solve na ako dito.
paano guys? Maraming salamat sa inyong pagsama. At ito, solve na tayo. Okay na. At maya-maya, konting social media, mayang gabi, tulog na naman, kinabukasan, trabaho na naman. Yan yung cycle ng buhay ko lang dito. Trabaho, bahay, accommodation, pag-day off, maglaban ng damit, magluto, kinabukasan, papasok na naman. Pero talaga yung buhay, OFW, napakahirap, kailangan natin magsakripisyo. So paano? Maraming salamat sa iyong pagsama again. At ulit, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. At kita-kits sa masunod kong videos, mga kababayan ko sa Pilipinas at mga kababayan ko sa panig ng mundo. Ingat kayo lagi. Have a nice and great day to all of you. Stay humble and peace. Bye. Thank you for watching. Please support my channel, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.